Sumama sa Philippine Coast Guard si Senadora Risa Hontiveros para bisitahin ang West Philippine Sea. Sa unang pagkakataon, personal ding nakita ng senadora ang artificial island na itinayo ng China sa Panganiban Reef sa Palawan. Narito ang report ni Gio Robles. Mula sa Himpapawid, tanaw na namin ang malawak na runway sa Mischief o Panganiban Reef. Kitang-kita ang mga gusali sa artificial island na ginawang base militar ng China. Nakita yan mismo ni Senator Risa Hontiveros na sumama sa biyahe ng PCG patungo sa Kalayaan Island Group. Mula sa dating maliit na struktura na itinayo ng China noong 1995 para silungan umano ng mga mangingisda. Ngayon, isa na tong malawak na isla na kumpleto sa pantalan, radar facilities at mga hangar. Nasa 130 nautical miles lang mula sa Palawan ang Mischief Reef. Ibig sabihin, pasok yan sa ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Kasabay nga ng ating MDA flight ay ilang beses na radio challenge ng mga barko ng China sa sinasakyan nating aeroplano ng Philippine Coast Guard kung saan kasama rin natin sa biyahe ang Senadora Risa Hontiveros. Hindi kalayuan sa Mischief Reef, natanaw naman namin ang Ayungin Shoal. Pagkahawi ng mga ulap, unti-unting lumitaw ang BRP Sierra Madre, ang nagsisilbing outpost o bantay ng Pilipinas sa bahaging yan ng West Philippine Sea. Gamit ang radio communication mula sa eroplano ng PCG, kinamusta ni Senator Hontiveros ang mga sundalo na nakadeploy sa Navy vessel. Magandang hapon po ma'am, duty personnel lang po sa PRP Sierra Madre. Maayos naman po kami dito ma'am. Sa kanila, magandang hapon po mga kababayan dyan sa PRP Sierra Madre. Ito po si Risa Hontiveros, kumusta kayo? Sabi ko lang, kita-kita po namin kayo dito mula sa itaas, buhay kayo, hindi namin kayo malilito. Nasa 20 barko naman ng China ang bumungad kay Hontiveros habang papalapit kami sa Pag-asa Island. Karamihan dyan, mga Chinese Maritime Militia, 2 mula sa China Coast Guard at isa sa People's Liberation Army Navy. Siyempre nakaka-offend. Challenge nila yung ating Philippine Coast Guard at saka Philippine military aircrafts. At talagang inaangkin nila na kanila itong bahagi ng karagatan natin. Ito ang unang pagkakataon na bumisita si Hontiveros sa Pag-asa kasunod ng umiinit na debate sa ating soberanya at seguridad sa pinag-aagawang teritoryo. Kasama ng senadora si PCG spokesman for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Muling iginiit ni Hontiveros ang paninindigan na hindi dapat isuko ang isla. We will never give up Pag-asa Island. Kahit hindi senador, bawat Pilipino ay magsasabi niyan. Ayon naman kay Tariela, bukas pa ang imbitasyon para sa ibang senador at kongresista na bumisita sa Pag-asa. Anya, makabubuti ang pagbisita ng mga opisyal ng gobyerno upang mas maintindihan ang tunay na sitwasyon at ang halaga ng pagtatanggol sa WPS. Para sa akin, mas ma-appreciate mo kung anong pinaglalaban natin kapag pumunta ka dito sa Pag-asa. Makikita mo yung mga kabataang Pilipino, makikita mo yung mga civilian na nandito. Malayo to dun sa napapanood mo lang sa TV na ang issue ng West Philippine Sea parang seemingly concerned lang ng Armed Forces of the Philippines or ng Philippine Coast Guard. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.